What's up mga kabsat? So ito na nga, actually inumpisa na natin to kahapon mga kabsat, no? Yung bakbakan nilang dalawa, 'di ba? Nagkukan nito si Cheese saka si Kwan si si Tito Soto, 'di ba? Wag naman ganoon, 'di ba? Wag naman ganoon. Mga na lahat na lang daw parang kampi ng kampi daw lagi itong si former Senate President Soto dito sa House, no? At kung hindi mangyayari yung ang tawag nito, hindi mangyayari yung motion for reconsideration na papanig sila sa House, ito na. Naku po, malaki problema. At ito, ikinakagalit naman ni Cheese ngayon, kaya bakbakan silang dalawa. Tumitindi ang bangayan na Soto at Escudero, magkakapersonalan na. Okay? Pasok, punto by punto. Tignan natin. Us. Powered by Ginseng. Plus 40. Pasok, attorney. Ito na. Here we go. Mga kabunyog, mga kababayan, tumitindi ang bangayan ni Soto at Escudero. Sa totoo lang, nagkakapersonalan na ang sagutan ng dalawa. Ito ay kahit tapos na yung eleksyon ng Senate President, nanalo na si Escudero, minority floor leader na lang si Soto, pero ngayon hindi pa rin natitigil. Sabi ni Escudero kay Soto, ay kinakampihan mo kasi ang Kamara eh. Nagpapagamit ka kay Martin Romualdez. Hindi totoo yan na may kinakampihan ako. Ang kinakampihan ko, pinagtatanggol ko, pinaglalaban ko ang konstitusyon. Yan. Yan mga kabunyog. Anyway, sige, bigyan natin ng punto. Direksyon nating puntuhan ito. Ito yung gawing topic natin ngayon. Ang latest mga kabunyog, dapat sana dahil tapos na yung eleksyon ng mga officials ng Senado, nag-eleksyon sila noong July 28. Yung gusto ni Cheese Escudero na siyang maging Senate President, nasunod naman. 19 pa nga ang bumoto sa kanya, 19. 5 lang ang sumama kay Soto. Si Soto naging Senate, nakamit ang kanyang ninanasa, hinahangan. Pero hindi. Kasi kahit nanalo na siyang Senate President, at kahit yung gusto pa nila, nung grupo nila na madismiss na, hindi nga lang madismiss, ma-archive ang ginamit na term, pero ganun na rin yun. Mabasura ang impeachment ni Sara, nasunod na rin. Kumbaga kung iisipin, sunod-sunod ang tagumpay ni Cheese Escudero. Naging Senate President siya, na-archive yung impeachment ni Sara. Kaya lang, hindi natatahimik si Escudero. Bakit? Kaliwat kanan ang issue sa kanya ngayon. Ngayon lang lumabas yung issue ng yung doon sa 50 na mga contractors na pinangalanan ni PBBM, isa doon yung top campaign contributor ni Escudero sa eleksyon noong 2022. Nagbigay sa kanya ng 30 million. At itong Centerways Construction and Development Construction Incorporated, taga Sorsogon, ito ay 5.16 billion ang nakuha na pundo sa mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. At karamihan ng projects na ito na flood control doon sa probinsya ni Cheese, sa Sorsogon, doon sa distrito ng kapatid niya, pilit na dinidinay ni Cheese, wala daw siyang alam dyan. Ay sino namang maniniwalang wala siyang alam dyan. Hindi umuobra yung paliwanag niya. Wala nga daw. O ngayon, nagagalit si Escudero, ang tingin niya, sila Martin Romualdez ang nasa likod nito, ang Kamara daw. Ang nasa Kamara daw kasi natalo nga yung impeachment, kaya galit daw sa kanya yung mga nasa Kamara. Kaya ang nagdidemolition job daw sa kanya ngayon, mga nasa Kamara, sila Martin Romualdez. Ang tinuturo niya ngayon na nagpapagamit si Soto kila Martin Romualdez. Siyempre, galit din si Soto. Bakit nga naman siya sasabihin nagpapagamit kila Martin Romualdez? Sabi ni Soto, hindi ako nagpapagamit. Wala akong kinakampihan. Hindi ko kinakampihan ng Kamara. Ang pinaglalaban ko dito, ang konstitusyon. Yan ang kinakampihan ko. Okay? Sige, panuorin natin ang balita para mas
intindihan. Minority Leader Tito Soto sa usapin ng impeachment. Inunan ni Escudero ang sinabi ni Soto na papaboran niya pag-amyenda sa saligang batas kung panindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklara ang constitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Escudero na tila kinakampihan ni Soto ang Kamara sabay gamit ng hashtag na the Senate is not your playground. Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang charter change kung sa kabila ng apilan ng Kamara ay ibabasura pa rin ng Korte Suprema ang impeachment case. Isusulong daw niyang amyendahan ang Article 11 ng Saligang Batas o ang probisyon sa impeachment dahil imposible raw na matagunan ang lahat ng requirements sa desisyon ng Korte Suprema. Gigit pa ni Soto, ang konstitusyon ang kinakampihan niya. Ha? Nagkakasagutan ng dalawa, mga kabunyog, mga kababayan. Tumitindi ang bangayan ng dalawang ito. Sa susunod na mga araw, lalo pang titindi yan. Kasi marami pang mga lalabas na issue kay Escudero. Hindi pa nga nagsisimula yung investigasyon ng Senado. Di ba nagsabi sila Loren Legarda, nagsabi sila Ping Lacson at sila Tito Soto, iimbestigahan nila yung insertions ni Cheese, yung 142.7 billion. Hindi pa yung nagsisimula. Pag nagsimula na yung investigasyon na yon, lalo na. At ngayon, galing na mismo kay PBBM, inilabas niya tong 15 na tong contractors na isa doon malapit kay Cheese. Dinideny ni Cheese na hindi naman malapit sa kanya yon. Pero sino namang maniniwala? Ay campaign na donor niya noong eleksyon ng 2022 at lahat halos ng projects nito na flood control, Sorsogon, doon pa sa distrito ng kapatid niya na congresswoman doon ngayon. Kaya ang sinisisi ngayon ni Escudero, tinuturo niya si Soto. Si Soto. At ang nagpo-provide kay Soto ng mga impormasyon na yan, sila Martin Romualdez. Kaya nagpapagamit daw si Soto kay Martin Romualdez. Siyempre, sabi, hindi yan ang issue. Ang issue dito, konstitusyon. Pinaglalaban namin ang konstitusyon. Sa susunod na mga araw, titindigan yan ni Ping Lacson sa ni Tito Soto. Sabi ni si Ping Lacson, nag-warning na ngayon, I'm ready to rumble. May po si Ping Lacson, I'm ready to rumble. No. Yun daw sabi niyan, I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of the President to help unearth the substandard and ghost flood control projects that waste people's lives. Aray ko, sakit nito. Properties and their tax money to satisfy the greed of some. Aray. Naku po. Ng presidente na mga corruptions na posibleng irregularidad, corruption sa mga flood control projects, i-expose niya na rin ni Lacson. Mayroon siyang expose sa susunod na mga araw. Sigurado dyan, mahahagip dyan si Cheese. Sigurado. Mahahagip na naman! Puto na guys, magagalit talaga yan, attorney. No? Ano pinagsasabi na naman itong mga to? Kapapasok nyo lang ulit. Binaba natin si Escudero. Sasabihin ni Cheese niya, nagpapagamit sila Soto at sila Ping Lacson sa Kamara. Ang problema kasi kay Cheese, kung wala kang baho, wala ka namang dapat ikatakot. Kung wala ka namang kinalaman dyan sa 142.7 billion na insertion, wala ka dapat ikatakot. Tama naman, di ba? Ano ba kasi yung problema mo, di ba? Sabi mo nga, di ba, 1% lang yan, di ba? Kumpara sa 99%. Ano kinakatakot mo? Di 1% lang dapat yung kaba. Wala ko naman, sige tuloy. Ang problema, ang dami mo palang baho Aray. Yan ang mahirap dyan. At maglalabasan yan. Hanggang sa sirang-sira si Cheese, sirang-sira din ng Senado. Hanggang sa iisipin ng mga senador, palitan na lang natin ang Senate President natin. Nadadamay tayo dito. Masisira ang Senado nito. Paano yan, Cheese? Kaya nga di ba nagsabi tayo noon, posibleng hindi magtagal si Cheese Escudero. Posibleng hindi magtagal. Kapag lumabas itong mga baho na ito ni Cheese, mahihirapan na ngayon ang Senado, magiging bagahin nila si Cheese. Magiging bagahin nila ito. Masisira, madadamay ang Senado bilang institusyon. So magdi-decide silang palitan si Cheese Escudero. Yan. Des, kasabwat si Soto at sila Lacson. Yan lang. Lalong magagalit sa kanya sila Soto at Lacson.
Bakit mo kami inaakusahan ng ganyan? Sigurado yan. Problema mo yan. Bakit mo Sigurado kami dinadamay dyan? Or anyway, ang malinaw dito, tumitindi ang bangayan ni Soto at Escudero. Nagkakapersonalan na mga makabunyog, mga kaupay. Okay, yan po ang ating punto diretso. Mabuhay po tayo. Ay, goodness, kaya nga, Attorney Enzo, no? Talagang harap-harapan na. Wala nang, sige, bakbakan. Nako po. Kaya placing yung mga Duterte Black tsaka si Marcoleta. Oy, speaking of Marcoleta, guys, no? Sinupalpal yung anak ni Marcoleta kahapon, no? Sa araw yata yon, no? Ilalabas natin yan mamaya. Mamayang hapon. Hapon na pala ngayon. Mamaya, ilabas natin yung video niyan. Tapos natin yan kahapon eh. Pero, ayun nga, grabe. Like father, like son din pala numabsat. But anyway, ito nga si Marcoleta. Itong si Cheese at saka si Tito Soto ay talagang nag-i-spark mga kabsat. Kumbaga merong spark talaga dito, no? So, po, may aabangan tayo sa mga susunod na last para dalawang topic tayo ngayon. So, punta naman tayo kay Bad. Kay Bad naman tayo. Bad, kamusta ka na? Punta natin si Bad.